And may narinig po akong salita. Sabi po ng salita is, nasabi po ng boses ay, buhay na paglilingkod. So sabi ko kay Lord, nakipag-argue ka daw kay God, kay Holy Spirit. Sabi ko, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Sabi ko pong ganon. I believe kasi 2013 po nung tinanggap kita bilang Lord and Savior. Alam ko po, Panginoon, naglingkod po ako. Lord, naging pastor nga po ako for 12 years na po. Sabi ko pong gano'n sa Kanya. And meron pa po akong online na hinahawakan. Tapos meron pa po ako sa pabrika na bina-Bible study. Lord, sa tingin ko yung buhay ko naman talagang pinaglilingkod ko na sa iyo. Yun po yung sabi ko sa Kanya. May mga pinagpipray po, may mga mission na pinupuntahan. So, nagtataka ako bakit sinabi ni Lord na yung buhay ko na paglilingkod, yun ang gusto niya, yun yung plano niya sa akin. And then the Holy Spirit spoke sa akin po. At sabi niya sa akin, hindi buhay na paglilingkod, anak. Ang sabi niya, yung madiin, buhay, no? Buhay na paglilingkod. Hindi nagulat ako, Lord, anong ibig sabihin ng buhay na paglilingkod? So ngayong gabi po, ang ating mensahe is buhay na paglilingkod. Amen po. So let's pray. Father God, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po, Lord God, sa bawat isa na narito ngayon. And Holy Spirit, we acknowledge you, Holy Spirit, our teacher, ang aming dakilang tagapagturo. God, bagaman, Lord God, meron po kami mga pagkakamali sa isip, salita, sa gawa, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong biyaya, ang iyong kapatawaran. Salamat po sa banal na dugo ng Panginoong Kristo na siyang naglinis at nagalis ng aming mga kasalanan. God, sobrang buti mo. Maraming salamat, Ama. At sa mga pagkakataong ito, Lord God, na maibahagi, Panginoon, ng iyong salita, ang iyong kalooban, Panginoon, in Jesus Christ's name. I rebuke every works of the devil, destruction, in Jesus Christ's name. I rebuke that in Jesus Christ's name, and that the angels of the Lord, ay pumaligid sa amin sa pangalan ni Jesus. Ama, tinataas ko po ang pangalan ng Panginoong Kristo sa gawain ito. Ikaw po ang maitaas at papapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So yan po, no? Buhay na paglilingkod. Sige nga, kaya niyo po bang sabihin sa sarili niyo, buhay, yung mabilis, no? Buhay na paglilingkod. No? Kahit po di ko naririnig, alam ko, sinasalitaan niyo po, dinideclare po ninyo. Okay, sabi po dito, buhay. So ang pagkakabasa, mabilis. No, hindi po iba kasi yung buhay sa buhay. Ano, ang pagkakabasa po ito buhay, tapos merong kuwit sa letter A para tanda na gano'n yung pagkabasa. Andun yung diin, buhay. So ibig sabihin may hininga. Hindi patay o aktibo. Amen. No, ang ganda po, no? Aktibo. Oh. Sa Romans 12 verse 11 po, different version po yung aking nilagay po diyan, no? Romans 12 verse 11 sa easy to read version, ERV. As you serve the Lord, work hard and don't be lazy. Amen? Be excited about serving Him. So ang ganda po nung pagkakasabi ng excited. Be excited about serving Him. Alam niyo po ba ang isang tanda ng isang excited na tao? Amen? So isa po tanda niyan, hindi po yan nalilate. Isa po yan sa mga isang marka, no? O isang trait ng isang excited na manggagawa, excited na disciple ng Panginoon. Yung kapag church day, kapag may gawain, hindi po yan nalilate. Amen? So sometimes, I believe, nagagawa po natin yan. Pero isa po ito sa dapat natin maalala, matandaan, na palaging ma-excite tayo sa bawat salita na marinig natin. No? Alam niyo po, diba nakaraan, ang starting point ng babaeng inaagasan is yung narinig niya patungkol kay Christ. Patungkol kay Jesus Christ. So sa atin, malay natin, di natin alam ang plano ng Diyos. Baka ito yung salita na kailangan natin marinig. Ito yung maging starting point natin para masolusyonan yung bawat problem natin. So be excited, no? Maging
tayo po ay maging hindi ko alam yung Tagalog na excited, no? Parang excited na lang, hindi ko po maano sa aking bibig, no? Sabik, Pastor, sabik. Ayun, masabik, ayan, masabik tayo, no? Sa paglilingkod sa Panginoon. Pero naranasan niyo ba yung parang medyo natatamad, di ba? Parang medyo ayaw umattend, dalawang isip, no? So, I believe merong kailangan ipakita sa atin si Lord ngayong gabi. Kung meron man tayong mga nararamdaman na gano'n. Alam niyo po ba na, alam niyo na sinasabi ng mga nagsasalita, mga pastor, preacher, o leaders na kapag gumagawa ng mensahe, ang unang nakakaranas ng rebuking ay ang mga gumawa ng mensahe. No? So believe me mga kapatid, nung ako po'y gumagawa ng mensahe na ito, I realized na God, may time na ganito ako. Pero God is always, itatayo ka niya para ibangon ka and mas maging lalo ka pang excited. Amen po ba? So God's word po na translation, don't be lazy in showing your devotion. Use your energy, no, to serve the Lord. Dito po ginamit niya, use your energy. Amen. So, hindi pa pwedeng, alam niyo, sometimes sasabihin natin, Lord, pagod ako. Lord, isang linggo akong nagtrabaho, Lord, pagod ako, naubos yung lakas ko. Lord, may gawain pa naman. Baka pwede, Lord, hindi muna ako maka-attend. Alam ko naman, Lord, maintindihan ka eh. Naiintindihan mo ako eh. No, parang, alam mo yung ibig sabihin na ganun yung ating ina-argue kay God. And, maintindihan ng Lord, mapagmahal ang Diyos, naunawaan ka niya. No? Pero, can you imagine po na kung alam mo na yung lakas mo ay galing sa Kanya, hindi ba dapat magbigay tayo ng lakas para rin sa Kanya? Magtabi tayo para sa Kanya. Be intentional. Na Lord, alam ko pagod ako ngayon, pero Lord, meron akong lakas para sa iyo. Kasi ikaw ang aking kalakasan. Salamat Lord, kasi ikaw yung nagpo-provide sa akin ng strength every day. No, sa aking trabaho, sa aking sa gawaing bahay. Hindi ba ang Lord lang, no? So, kailangan natin magtira, no? Magtira para sa Panginoon. And ISB, International Standard Version, never be lazy in showing such devotion. Be on fire with the Spirit. Serve the Lord. So ito po yung pinaka gusto kong translation o salin sa tatlong aking nabanggit sa isang verse lamang po. Ang sabi po diyan, be on fire with the Spirit. Serve the Lord. Hallelujah. Believe mga kabatid, hindi po natin magagawa. Hindi po tayo mag-excite, hindi po tayo magbibigay ng kalakasan para sa gawain ng Panginoon without the fire of the Holy Spirit. Without the Spirit sharing His strength sa atin. No, na dumaloy ang banal na Espiritu sa atin. Kailan po ba tayo naging on fire? Amen? Kailan po ba tayo naging on fire? On fire pa rin ba tayo? Or meron tayo mamayang mga puntos na pag-aaralan. Pero this is parang reminder sa atin ng Lord. Yes, without the Holy Spirit, hindi natin kaya. No, hindi natin, kung naglilingkod man tayo, and then the Holy Spirit is partial lang sa buhay mo, hindi full ang relationship mo kay Holy Spirit, hindi po natin ma-maintain yung ginagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon. So we need the Holy Spirit always para palagi tayo sa sarili natin, sa mga kapwa natin. No, kailangan natin siya. Higit po sa lahat, ang kailangan natin ay ang banal na Espiritu. Kasi po, sabi po sa Zechariah 4 verse 6, at sabi po diyan, He said, this is the message from the Lord to Zerubbabel. Your help will not come from your own strength and power. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Ang sabi po, your help will not come from your own strength and power. No, your help will come from my Spirit. Amen? This is what the Lord All-Powerful says. Para pong kanina, sinabi po ni God, huwag niyong kakainin yung bunga. Ang sabi naman ngayon dito ni Lord,
Lord, the Lord all-powerful says, ang tulong mo, ang strength mo, ang kapalakasan mo manggagaling sa aking espiritu. Amen. At napakaganda pong balita kasi nasa atin ang Espiritu ng Diyos. So kaya nga po lagi natin uunahin i-acknowledge ang banal na Espiritu sa lahat ng bagay. Kasi siya yung binigay sa atin ng Lord. Siya ang tagapagturo, siya ang tagapaghatid sa atin ng katotohanan. Siya yung nag-guide sa atin sa lahat ng ating ginagawa. Amen. So remember always that the Spirit of God, siya po ang ating pinaka-sandigan. No, hindi po ang ibang tao, hindi po ang ating sarili, no? Lalo na po hindi po ang ibang tao, kundi ang banal na espiritu. No? Kasi hindi po tayo makakapaglingkod sa Diyos na may kagalakan o makakapagpatuloy man sa gawain kung wala po ang banal na espiritu. So, without God, hindi natin magagawa. Without God's help, hindi po natin alam ang gagawin natin. Kung may magagawa man tayo, maaaring mali sa kanyang paningin. So we need the Holy Spirit para po sa lahat ng ito. Amen. Okay. Sabi po dito, maraming naglilingkod sa Lord pero hindi buhay na paglilingkod. Sa kasulatan po, ang tawag po dyan ay dead works. Kapag hindi buhay ang paglilingkod mo, dead works po yon. Ang sabi po sa Hebrews 9 verse 14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay walang dungis na inihandog niya ang kanyang sarili sa Diyos upang linisin ang ating mga budhi mula sa mga gawang patay upang tayo maglingkod sa Diyos na buhay. Amen? So kung buhay ang ating Diyos, kailangan buhay din ang ating paglilingkod. Amen po ba mga kapatid? Ayaw ng Diyos ng mga gawang patay. So tingnan po natin sa Dalawang Testament kung ano ang context ng dead works. Ano ba yung dead works sa Old Testament and yung dead works sa New Testament? Sa lumang tipan po, no, Old Testament, o kay Moises po, kilala po na si Moises, no? So yung mga patay na gawa, madalas po ito tumutukoy sa mga ritual, mga ceremony na walang kasamang puso. Walang kasamang puso o hindi sinasa puso. Hindi po masama ang ritual, ceremony kasi yun po ang hinihingi ng ating Diyos. Yun po ang hinihingi ng Diyos sa kanila. Kaya lang hindi po nila sinasamahan ng puso. Hindi po nila sinasapuso yung ginagawa. Basta maibigay lang. Basta magawa lang. Pero yung heart, yung whole heart nila ay malayo sa Panginoon. So, ibig po sabihin, so pag-aalay ng mga hayop at pagtupad ng mga ceremony, pero patuloy po sa kasalanan na wala pong tunay na pagsisisi. Naghahandog, pero hindi naman ako repentant sa ginawa ko. Repentant sa ginawa ako. Mag-aalay lang ako ng ganito. Sige, makasunod lang. Pero walang tunay na pag-ibig. Amen po ba? Ang sabi po sa Isaiah, chapter 1, 11 to 13. The Lord says, no, si Father God, why do you continue giving me all these sacrifices? I have of your sacrifices of rams and the pot from well-fed animals. I don't want the blood of those bull sheep and goats. When you people come to meet with me, you trample everything in my yard. Who told you to do this? Don't keep bringing me those worthless sacrifices. Ay mga kapatid, no, samantalang ang Lord na nag-utos na mag-sacrifice, pero tinawag niyang worthless. Bakit po? I hate the incense you give me. I cannot stand your festivals for the new moon, the Sabbath, and other special meeting days. Ito po kung bakit. Tinawag niyang worthless ang sacrifices. I hate the evil you do during those holy times together. Amen. Sabi ng Lord, it is holy times but you do evil. Amen po ba mga kapatid? So, ginagawa nila yung mga ceremony, ginagawa nila yung mga sacrifices, pero walang tunay na pagsisisi, walang kasamang puso, hindi sinasapuso ang ginagawa. It is a dead works po. Amen po ba? Hallelujah. Okay.
So sa bagong tipan po, sa New Testament, kay Jesus Christ, kay Lord Jesus Christ, tayo po ay nasa ilalim ng biyaya. No? Kay Moses, nasa ilalim ng kautusan. So ngayon po, nasa ilalim tayo ng biyaya. So ang dead works po doon, mas pinalawak. Kasi ang kahulugan po ng dead works sa bagong tipan ay self-righteousness. Amen? Self-righteousness, sariling katwiran. So naniniwala ang tao na may maliligtas siya sa kanyang pagiging mabuting tao. Naniniwala ang tao na dahil sumusunod sa mga rules ng simbahan, maliligtas na ako. Works, may biyaya pero kailangan pa ng gawa. Hindi sapat ang biyaya ng Diyos kaya kailangan pa samahan ng gawa. No, meron naman works lang. Kailangan ng gawa para maligtas. So dito sa atin, biyaya lang ng Panginoon, biyaya lang ng Diyos ang ating kaligtasan. So hindi po tayo naniniwala na ang ating pagiging mabuti ang makakapagligtas sa atin at ang ating pagsunod sa mga rules, regulation ng church is makakapagligtas sa atin. Amen. Ang makakapagligtas lang po sa atin ay ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pananampalataya sa kanyang tinapos na gawa para po sa ating kaligtasan. So sa Old Testament at maging sa New Testament, no? Isa lang po yung gusto ng Diyos. Amen po mga kapatid, no? Sa Old and New, ang gusto ng Panginoon, isang buhay na relasyon na nagbubunga ng kusang paglilingkod. May pag-ibig, hindi nabibigatan, hindi napipilitan, walang kapalit, o meron man nakukuha sa ginagawa. So we need to check our hearts kung tayo ay naglilingkod ng buhay sa ating Diyos na buhay. Amen? Sabi po dito, anumang paglilingkod na walang pagsisisi, pag-ibig at ginagawa lang para sa sariling kapurihan at hindi sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay dead works. God is a Spirit. Amen? The Holy Spirit is God. So kung walang Holy Spirit, walang works of the Spirit. Amen po ba? Kung walang Holy Spirit ang isang tao, ano pa yung mga gawang tungkol sa Spirit? Ano lang magagawa? Works of the flesh. So we need the Holy Spirit. Amen? Para matanggal ang mga dead works na nagawa natin o nagagawa pa natin. Amen? Ayan, sabi po sa Mateo 22 verse 32, ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Amen? So when you got born again, the Holy Spirit dwells in our spirit, na reborn. So we have life inside our spirit na kailangan dumaloy sa ating pong kaluluwa nang sa ganon makita yung action sa ating katawan kung ano yung nasa loob natin. So, spirit being, works of the Spirit, and yun po yung mahayag sa ating salita, sa ating kilos, no, sa ating isipan. Amen. Okay. Ayan, sabi po dyan, buhay na paglilingkod, living sacrifice, o patay. Mali yung aking nabanggit, no? So, buhay na paglilingkod, living service, and patay, dead works. So, meron nga po tayong mga katanungan sa ating mga sarili, sa ating pong lahat, no? Para po makita natin kung yung ating paglilingkod is buhay, no? Na paglilingkod sa Panginoon. Okay? Number 1 po,
routine o passion. Revelation chapter 2 verse 4. But I have this against you. You have left the love you had in the beginning. Sabi po ng Panginoon na iyong iniwan ang inyong unang pag-ibig. Check po natin. Ginagawa mo na lang ba ito? Ito pong gawain o paglilingkod dahil schedule na? Dahil schedule mo na? O dahil nakakahiya? O kung hihinto ka, nakakahiya naman kay sister, nakakahiya naman kay pastor, nakakahiya naman kay pastora. O baka nagiging routine na sa atin yung paglilingkod sa Diyos. Wala ng passion, wala ng apoy, wala ng puso. Kaya sabi ng Lord, I have this against you. You have left the love you had in the beginning. Kasi nung una, sobrang yung excitement, sobra yung talagang apoy na meron tayo. Pero dahil parang nakasanayan lang, sige, ito na, atin na ako ng ng gawain. Oh, mag-i-speak na naman ako, alam niyo po, ang aking schedule sa aming church, kasi marami po kaming pastor. Kami po ay tatlo po kami nagpapalit-palitan na mag-speak, magmensahe. So meron po kaming senior pastor. So ako po yung first assistant ng aking pastor. So aking schedule is every end ng month. Ako po nag-speak. At saka pag wala po yung aming senior pastor, ako po yung pumapalit sa kanya. Pero meron pong schedule. And may realize na tumatagal, parang gumagawa ako ng aking mga mensahe is dati malayo pa lang tapos na ako. Pero parang lately, sabi ko, Lord, parang 2 days or 3 days bago mag-Sunday, saka pa lang ako gumagawa. And then sasabihin ko sa Lord, parang end of month na pala. Ako na naman pala mag-i-speak na para bang kabigat-bigat sa loob ko na pag malapit na yung mag-end na ng buwan. So, when I realized to, nabasa ko to, nung narinig ko to, oh nga Lord, sorry God. Parang hindi na itama tong ginagawa ko na paglilingkod sa'yo. Naglilingkod ako pero hindi buhay. Naglilingkod ako, ginagawa ko pero hindi buhay, Lord. Wala na yung passion. Paging routine na lang ito, Lord. And I ask God, Lord, tulungan mo ako kasi hindi ko naman kayang alis nito kung wala ka. And I ask forgiveness. And God, unti-unti po na, yes, kailangan na maging buhay yung paglilingkod. Maging masaya, magalak, no? Sa mga hinahandang mensahe, mag-aral, no? So yun, no? Check natin. Ano na ba yung heart natin sa paglilingkod sa Panginoon? Routine na lang ba ito? O ano pa rin yung passion? Amen po ba? Hallelujah. Okay, sabi po dito, kapag ang paglilingkod ay naging tungkulin na lang at wala ng pag-ibig, unti-unti na itong namamatay. I-check niyo po mga kapatid, no? Duties na lang to, Lord. Hindi na pag-ibig tong ko. No, itong ginagawa ko. No, mga kapatid, mararamdaman mo yung pagkatamad, nararamdaman mo na yung pag-ayaw, madaling mapagod, kabigatan. Kasi nga po, hindi na pag-ibig. Tungkulin na lang. Kumbaga, maisalba na lang yung mensahe. Makapag-message, no? Yung na lang po yung nangyayari. Or makatin na lang. Lord, makatin na lang ako. Pero totoo, hindi naman nakikinig. Alam niyo po yung parables of the sower. Meron po daw isang uri ng lupa na matigas. And ang sabi ng Lord, no, yung kanyang ipinaliwanag yung parable, no, kinukuha raw ni Satanas kagad. Kasi sabi doon po, no, is nakinig pero hindi naman inintindi. Baka meron po dito sa atin na may nagsasalita pero nakikinig. Lord, nakikinig ako pero hindi ko naman inintindi, basta marinig ko lang.
Oh. So madali po yung makuha ni Satanas. Kasi hindi nag-ugat, hindi po natin inunawa. So bakit? Kasi po, sige, atin na lang ako, basta makita akong nandun sa gawain o makapag-message. Hindi lang po sa member and pastor po, leaders po ito, no? Para po sa atin lahat to. Oh. So, check po natin, ano ba yung pag-ibig, no? Sa buhay natin na paglilingkod. So wag po tayong magkaroon parang routine na lang. Hindi pwedeng, hindi na ako excited, napipilitan na lang ako. Sino po ditong Mr. o Mrs. hindi na excited sa pag-uwi sa bahay nung hindi excited sa pag-uwi sa bahay. Parang makikita ko na naman yung asawa ko. Drama na naman to. Nakapanood lang ng drama, sinabuhay na. No? Hindi na po, wala na po, no, parang uuwi ka na lang, matutulog ka, papakainin ka ng asawa mo, tapos papasok ka ulit. Ganun na, hindi na po relationship, wala nang pag-ibig, tungkulin na lang eh. No, ginawa mo nilang tungkulin. Ang tungkulin ng babae, kailangan ipaganda ng pagkain, maggawa ng bahay, maglinis, ganyan. Sa lalaki, kailangan mag-provide, magbigay ng pera sa asawa. Naging tungkulin na, wala nang pag-ibig, wala na yung communication, wala na yung joy sa bawat isa. Ganun din po sa Panginoon, ganun din po sa paglilingkod natin sa Diyos. Kailangan po andun yung passion, yung love, excitement, no? At hindi lang po ito, no? Basta-basta responsibilities o tungkulin or routine na ginagawa natin para sa Panginoon. Kung lagi pong heavy ang pakiramdam natin sa mga ginagawa natin ganito, baka nga po obligasyon na lang ito at wala ng pag-ibig. Sabi po sa Psalms 100 verse 2, be happy as you serve the Lord. Come before Him with the happy songs. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Ang tunay na paglilingkod ay may kagalakan sa Panginoon. Amen. Yung tipong kapag narinig mo yung pangalan ni Jesus Christ, ni Lord Jesus Christ, pag narinig mo si Holy Spirit binanggit o any word of God, andun yung kumakabog yung dibdib mo. No, kinikilig ka, no, andun yung kagalakan nga, andun yung joy. O kapag sinabihan ka ikaw mag-opening prayer, ay sige po, no, hindi ka nagiging paniki nung inassign ka, ikaw na mag-opening prayer, ikaw na kumanta, ikaw na mag-closing prayer, hindi ka nagiging paniki, no? Kasi hindi mo sinasabi, ba't ako? Diba? Hindi mo sinasabi, ba't ako? Bakit ako pastor? Ba't ako sis? No? Oh, gusto mo, sige, sana ako yung mag-opening prayer. Gusto ko, mag-share ako, mag-testimony ako. Ito ginawa ng Panginoon. Excited ka, masaya ka. Lord, kasi ito. Oh. Amen po ba mga kapatid? Alam niyo po, kapag may nag-i-invite sa akin, kung talagang kaya po ng schedule, o wala pong matatamaan, wala po akong hinihindian. So, parang ang dating is, ito na yung huling pagmemensahe ko. No, kailangan mong gawin yung best mo, no? Para po sa Panginoon. At siyempre po, napaka-importante para po sa mga nakikinig. Amen po ba mga kapatid? Maging masaya po tayo sa paglilingkod. Maging buhay ang ating paglilingkod. Praise God. Okay. Next po is number 2. Performance o presensya. Ang sabi po diyan sa Lucas chapter 10, 40 hanggang 42. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. Amen? At siya ay lumapit sa kanya at sinabi sa Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Amen. Hallelujah. So, check po natin.
Mas nag-aalala ba tayo sa sasabihin ng ibang tao kaysa sa sasabihin ng Diyos sa atin? Si Jesus ba ang nakikita o ako ang nakikita? Amen? Ang sabi po ni Jesus Christ, balisa sa dami ng paglilingkod. Distracted by much serving. Pero sabi po ng Lord, nakalimutan po ni Martha umupo sa paanan ni Jesus. Ang sabi ng Lord, hindi naman masama ang paglilingkod eh. Pero mayroong isang bagay na mas importante diyan. Ano po 'yon? Ang sabi po dito, ang busy ministry ay hindi kapantay ng living ministry. Abala sa gawain ng Panginoon pero nakalimutan ang Panginoon ng gawain. Ang dami, Lord, ang dami kong hawak, di ako magkaugaga, Lord. Sa isang linggo, napakarami naming gawain. Ang dami ng ministry, Lord. Pero baka po nakakalimutan natin yung Panginoon ng gawain. Baka busy tayo sa ministry pero akala natin kapantay na yung living ministry, na ibig sabihin na tayo ang unang ministry natin is sa paanan ng Panginoon. Na umupo sa Panginoon, na manalangin, kausapin, makipag-communicate sa Kanya. No, hindi pagod na pagod sa ministry, Lord, tulog na ako, alam mo naman, Lord, pagod ako. Hindi po, mga kapatid, hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Hindi niya rin po sinasabi na mali yung maging busy ka sa ministry sa gawain. Pero sabi ni Lord, anak, may mas importante dyan. Umupo ka. Mag-usap tayo. Check natin niya maigi. Mas bigyan natin ng time yung para sa Panginoon. Si Jesus Christ, bago umalis, bago mag-serve sa tao, ang kasama niya muna ang Ama. Fourth watch, alas 3 sa madaling araw. Sabi natin, naalis sila ng mga 7 or 8. Naka-prepare na ang heart ng Lord sa lahat ng mangyayari. Dahil inuna niya ang Panginoon, ang kanyang Ama, manalangin sa kanyang Ama. Nakapag-usap na sila, etong gagawin ko, eto anak, eto yung gagawin mo ngayon, eto yung mga encounter mo ngayon, eto yung mga ganyan. No? Lahat po yun, no? Binibigay ng Panginoon. I believe with all my heart, mga kapatid, na person to person, nag-uusap ang Ama at anak. I believe, mga kapatid, Jesus set an example para po sa atin. Hindi po pwedeng busy ka kagad sa ministry nang hindi ka muna nakapanalangin o nakipag-usap sa Ama o kay Holy Spirit. Amen po ba? Hallelujah. Activity is not intimacy. Amen? Hindi po yan intimacy yung activity. Intimacy is getting deeper with relationship sa Diyos nang wala sa iba. Kung nakakapagtang si Paul, ang sabi ni Paul, binibida ni Paul, ako, sinasabi niya na ako, higit na nakakapagsalita ng ibang wika kaysa sa inyong lahat. Grabe yung bakit? Kasi marami siyang time. O sabi natin si Paul, may gawain sa umaga, pero sabi natin mula pagkatapos ng gawain sa gabi, sa umaga, sa gabi, sabi natin mga assumption ko lang po, mga 10 hanggang madaling araw na nag-i-speak in tongues siya. To get more revelation, di ba? To strengthen his spirit. Pag nagtatangs ka, pinapalakas ang iyong espiritu. Nalangin, hindi lang po pag natangs, but continual pananalangin, yung pagpapasalamat, fervent prayer, and reading the Word of God, hearing the Word of God. Kinikilala mo ang Panginoon, kinikilala mo ang Diyos. Alam niyo, mga kapatid, meron po akong ginagawa. Alam niyo po ba yung Islam book, di ba? Yung high school, elementary high school. Father's name, Father ni Jesus Christ, God the Father in spirit, and biologic, earthly father, si Joseph. Iniisa ko po yun. Tinatanda ko po, address.
date of birth, di ba? Ano ba yung place of birth, ginagano ko po sa isa. O, nung ako po yung nagsisimula, ganyan po yung ginagawa ko. Gusto ko po makilala ang Panginoon. Gusto ko po siyang maranasan ang kanyang ang banal na Espiritu, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. They are one God, no? But different person. They are one God but different person. So mayroong Ama, may Anak, may Espiritu na mararanasan natin ang bawat isa. Mas deeper, mas deeper, mas intimate. Why? Kasi kailangan mong gawin yun. Hindi pwedeng sigad lang. Kailangan ikaw rin. O kaya nga po kanina yung bakit tayo binigyan ng free will ng Panginoon? Kasi gustong maranasan ng Panginoon na mahalin siya ng kanyang creation. Amen. No, gusto niyang hindi napipilitan. No. Relationship ang gusto ng Panginoon. So I'm not against sa maraming activity. Pero kung nakakalimutan natin yung intimacy sa Panginoon, hindi po magiging maganda, no, yung relationship sa bawat isa. Kasi mga kapatid, kapag nagkaroon tayo ng intimate relationship kay God, kay Holy Spirit, magpipray ka pa lang ng tao, ay grabe na, parang ang Diyos na kumakausap sa kanya. Alam mo yung nangyayari sa kanya. Nasabihin sa'yo na pa yun, meron po akong karanasan. Anak, alam nyo ba kung anong problema niyan? Ito ginawa niya sa kanya. Wala, hindi pa niya sinasabi. The Lord spoke na kung ano yung nangyari sa kanya, and then i-release mo na yung word of knowledge na pinaalam ng Panginoon, and then makikita mo yung mga pinagpipray mo, umiiyak na, nakakalaya na, wala pang, hindi pa ni-rebuke yung devil, di ba kinaka-cast out, na-release na sila. Why? Kasi kaharap na nila yung mismo yung presence ni God, sila nararamdaman nila because of kung gaano kalapit sa iyo ang Diyos. Even when you come, when you have intimate relationship kay God, paglapit mo sa tao, kung gaano kalapit sa iyo ang Diyos dahil sa intimate relationship ninyo, parang gano'n na rin kalapit yung si God doon sa taong pinagpipray mo. O kaya kusa pong lalabas yan, yung word of knowledge, word of wisdom, yung prophesy, lalabas po yan, mag-i-speak in tongues ka, kusa pong lalabas yan. Why? Because you have the Holy Spirit. You have napakalapit po sa atin ng Diyos, and He wants more intimate, no? Maging intimate tayo sa intimacy, no? Sa Panginoon. Amen. Huwag po natin ipagpalit yung quiet time natin with God sa ating service time. Tandaan po natin, naging anak ka muna ng Diyos bago ka naging worker. Amen. Anak muna tayo ng Diyos bago tayo naging worker. Lagi po natin tandaan yon, anak po tayo ng Diyos. At ang anak palagi po yung Tay, Ama, Papa, Aba. Amen po mga kapatid. Hallelujah. Okay. Number 3. Burnout o sacrifice. Sabi po diyan sa Hebreo 12 verse 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan. Amen? At umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sabi po, number 3, burnout o sacrifice. Check po natin. Madali na ba tayo mairita sa mga kasama natin? Amen? Sa mga members, sa mga nairita na ba tayo sa kasama natin? Or mayroon na po bang nagreklamo? Pagod na? And then kapag napagod ka, kapag nagreklamo, sasabihin sa'yo ng diablo, iwanan mo na yan. Kung ikaw ay nasa worship, nasa instrument ka, tumutugtog ka, iwanan mo na ang pagtugtog. Nasa worship ka, iwanan mo na yung pagkanta. Kung pastor ka, iwanan mo yung pagkapastor. Burnout ka na eh. Iwanan mo na yung church, iwanan mo na yung online. Nakaka-stress na, umalis ka na.
Amen. Ano po bang burnout? O, ano po ba yung burnout sa tingin natin? Ano ba yung sacrifice? Alam niyo po, kung si Jesus Christ yung magbibigay ng definition ng burnout, ganito po, no? O, ang burnout is pagod ang iyong isipan, pagod ang iyong katawan, pagod lahat, no? Wala, yun po, no? Ang iyong mind, ang iyong emotion, physical, lahat po pagod, burnout. Oh, kung si Jesus Christ po, no, ma-burnout, no? Kung na-burnout po ang Panginoon, naku, baba na lang ako sa krus. Grabe na to. Ayoko nito. Grabe. Kung na-burnout ang Panginoon, pero pinili niya pong hindi ma-burnout. Ang pinili niya, yung sacrifice. Kasi kung tutusin siya yung pinaka may reason na ma-burnout. Amen. Nireject ka ng tao, nireject ka ng mga tao, tinakbuhan ka ng mga apostol, ng mga ng disciples mo. Oh, nakita mo yung mangyayari sa iyo sa Gethsemane. Pinako ka sa krus. Alam niyo po mga kapatid, pinili niya, what is sacrifice to God kay Jesus Christ? Ano meaning ng sacrifice? Ano meaning ng sacrifice kay Jesus? At paano siya nag-sacrifice sa atin? Alam niyo mo yung ginawa ng Panginoon na kahit kaya niyang bumaba doon sa krus, pinili niyang manatili. That's sacrifice. Kaya niyang tumawag ng anghel, kaya niyang bumaba doon sa krus, pinili niyang hindi bumaba. That's sacrifice. Pinili niya yung sacrifice kaysa ma-burnout siya. Kasi alam niya kung ano yung mararanasan natin. Na-burnout na ba tayo sa gawain? Pinamumukha ba natin, Lord, ito sinacrifice sa ito, Lord? No, mga kapatid, isipin natin, God is so good. Napakabuti ng Panginoon. And kung iisipin natin, naku Lord, talagang maiiyak ka sa kabutihan ng Panginoon eh. Kung iisipin mo, grabe God, hindi ko kayang ginawa mo. Yes, hindi natin kaya nga saan gumawa. Nasa biyaya tayo ng Panginoon. And we need to understand doon sa mga ginawa niya para makapagpatuloy tayo. Ma-encourage ang bawat isa. Kaya mo yan. Oh, lahat ng ginagawa natin pagpapagal sa Panginoon, meron siyang reward para sa atin. Kaya gano'n lang yung mga alagad eh. Nung naiintindihan nila yung ginawa ng Panginoong Yesus, ano po ginawa nila? Naglingkod po sila hanggang kamatayan. Amen? Eh wala pa nga tayo sa kamatayan. Grabe na yung iyak natin sa Panginoon. Grabe na yung reklamo natin sa Panginoon eh. Amen po. Hallelujah. God is good, mga kapatid. Napakabuti po ng Diyos. At napakasarap pong maglingkod sa Kanya. Ang sarap po yung sacrifice na ginagawa mo. Ano po sacrifice? Kain na sa trabaho po kayo, pagod po kayo. Pero nandito kayo sa gawain. Pwede naman kayo manood ng TV, pero nandito kayo ngayon. Lahat po yun nagmamatter kay God. Na hindi po tayo umaayon sa takbo ng mundong ito. But we chose God. That's simple sacrifice, but it's matter to God. Amen po mga kapatid. Hallelujah. God is good. Alam mo yung magbibigay ka na wala ka namang pera, nang wala ka na pero magbibigay ka pa rin. Grabe mga kapatid. No, kasi you know that sacrifices even sa material things o sa pagdating sa money, you can sacrifice din eh. Why? Kasi alam mo etong pagtatanim na to, etong pagbibigay na to is may pupuntahan. Oh. Wag po tayong ma-burn out sa pagbibigay, wag po tayong mag-burn out sa gawain, wag po tayong ma-burn out sa paglilingkod sa ating Diyos. Kasi yung devil is a liar. Gusto niyang makita mo na walang nangyayari sa ginagawa mo. Wala yung sacrifice mo, wala naman nangyayari. No! Ang diablo ay dakilang sinungaling. Siya ay ama ng kasinungalingan. So kapag sinabi niya walang nangyayari sa sacrifices mo, alam mo may nangyayari. Why? Kasi yung devil na nagsasalita. So meron nangyayari po mga kapatid. Kung meron po dito na pa-burnout na, pagod na mga kapatid,
This is the time. No, ituloy mo yan. May nangyayari. At malapit na yung manifestation ng lahat. Ng reward, ng pagpapagal mo, mga harvest na mangyayari sa buhay. Amen? Hallelujah po. And sabi po dyan, hindi nakakapagod ang maglingkod kung ang iyong mata ay nakatingin sa krus. Amen. Naku, ito yung ginawa ng Panginoon sa akin. Lord, hindi mawawala ang paningin ko sa iyong krus. Lahat po, mga kapatid, may time na mayroon distraction, distracted ka sa mga hamon ng buhay sa mundong ito. Look at the cross. Fix your eyes to Jesus. And you will see, yung marinig mo, it is finished. Amen? Napagtagumpayan ko na, sabi ng Panginoon. So always pick your eyes to victory, to our victory, our Lord and Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Okay, number 4. Last na po ito, no? Sabi po ito, recognition o humility. Matthew 6 verse 1. Be careful not to practice your righteousness in front of people in order to be noticed by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Ayan. Recognition o humility. Sumasama ba ang loob kapag hindi napapasalamatan? Sumasama ang loob kapag hindi napapansin? Maging leaders man o members? O kapag hindi na-acknowledge, sumasama ba ang loob? O hindi po dapat kasi sabi ng Panginoon. Kapag pag pinakita nyo, parang sabi yan, if you practice your righteousness in front of people, ito po yung motibo, in order to be noticed by them. O, para lang mapakita. No? Oy, nag-ano ako ng ganito. Ginawa ko to. No. Sabi ng Lord, you will have no reward from your Father in heaven. Why? Kasi mas gusto mo yung papuri ng tao kaysa sa papuri ng Diyos. Grabe po yung papuri ng Diyos. Bigay ng Diyos, reward ni God, grabe po yun. So, gusto nyo ba yung acknowledgement, recognition ng tao kung merong bibigay na reward sa si God na mas malaki? So, wag po tayong masaktan. Wag po tayong magtampo. Wag tayong maghinanakit. Kung hindi man na-recognize ng tao, or wag din po tayo magkaroon ng motibo na i-practice yung ating pagiging mapagbigay o magganito, just to notice ng ibang tao. So, wag pong ganon. Hayaan po natin ang Lord ang magbalik sa atin ang lahat ng ating ginagawa sa Kanya. Amen po ba? Ang sabi po, ang buhay na paglilingkod ay nakatutok sa audience of one. Ang Diyos lamang. Amen? Sikat lang. Lord, ikaw na nakakita ng ginagawa ko, mas malaki ang gagawin mo para sa akin pabalik. Why? Kasi mas malaki naman ang Diyos kaya sa atin. Amen? Hallelujah. So, yan. So, naranasan ba natin ang isa sa mga senyales na ito, mga nabanggit po natin sa ating paglilingkod? So, ngayong gabi po mga kapatid, sabi po sa Psalms 46 verse 10, Psalms 46 verse 10, kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Tanggalin mo natin ating mga sarili. Tanggalin mo natin ating mga posisyon. Tanggalin mo na kung ikaw ay leader, ikaw ay pastor, ikaw ay prophet, ikaw ay apostle, kung ano man, tanggalin mo muna yan. Tigil muna tayo. Doon muna tayo kay God mag-focus. No? Amen? Normal lang naman po ang makaramdam ng pagkapagod. Normal lang naman po yung ma-burn out or sometimes we do ng routine na lang or magawa po natin yung gusto natin, recognition ng tao, yung applause ng tao, yung performance yung ating pinaghandaan kaysa yung presence ng Panginoon. Normal lang po yan. Pero mahalaga, dapat natin ma-realize kung ano yung dapat natin gawin. Maging si Apostle Pablo, yung mga propeta, dumaan din po sa pagkapagod. Ang mahalaga po doon, hindi po sila natili sa ganong kalagayan. Amen? Yung pag-amin po, yung simpleng pag-amin kay Lord, napapagod na ako. Parang nagiging mechanical na ako.
No? Isa po yung unang hakbang para po dun sa pagsisisi sa ating mga dead works. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos ay hindi naghahanap ng trabaho. Gusto niya yung presensya natin. Now, we can confess to God, Lord, I am tired. Lord, sometimes ganito nararamdaman ko. We can tell to Him, Panginoon, pagod na po ako. Parang naging routine na lang ang paglilingkod ko. God, patawarin niyo po ako sa pag-asa sa sarili kong lakas. Amen. And sabi ng Lord sa Persian 1:9, nangako siya na patawarin at linisin tayo. And God, I ask for fresh fire. Lord, I ask for your grace. Lord, I ask for the Holy Spirit na that He give me strength, that ibalik niya yung kagalakan ko sa paglilingkod. Ibalik mo sa akin, Lord, yung kagalakan ng iyong pagliligtas. Sabi po sa Psalm 51 verse 12. Tandaan po natin na yung ating identity, mga kapatid, anak ka muna ng Diyos bago ka naging worker. Amen? Ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay hindi nakabase sa dami ng nagawa natin sa church, kundi dahil sa nagawa ni Kristo. Amen? Hallelujah. So let's pray. Father God, maraming salamat po sa gabing ito, Lord God, sa iyong salita, sa iyong mensahe, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. God, Lord, ikaw po, Panginoon, ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan. At anuman po, Lord God, na pagkakamali namin sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon, we ask forgiveness and we pray, Lord God, for a fresh fire in Jesus' name. Lord, yung fire, Lord God, na paglilingkod, yung buhay na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, we ask for that. Maraming salamat po in Jesus Christ's name. And I rebuke all the hold ties of the enemy sa bawat isa in the mighty name of Jesus Christ. Right now, let the fire of the Holy Spirit consume them in Jesus Christ's name. I break every chain in Jesus Christ's name. I open every prison cell in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. And God will destroy, ibabaksak ng Diyos yung wall sa buhay mo ngayon sa pangalan ni Jesus. If there's a wall in Jesus' name, a big wall para sa iyong mga pagpapala, sa iyong mga panalangin in Jesus' name, right now, God is destroying all that wall, all that hindrance sa buhay mo in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. In Jesus' name, great things will happen sa bawat isa. At maraming salamat po, O Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Papurihan ka, luwalhatihan ka, dakilain ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless. Amen. Salamat po, Pastor. Glory to God. Ayun na naman yung aking life verse. Ang Psalm 46:10. Tunay talaga po, pag ako'y nakakaranas ng mga laging nire-remind ako ng Panginoon. Muli, bawat isa sa atin, ni-remind po ng Panginoon, be still and know that He is God. Amen? Hallelujah. Anyone po na gusto pong mag-ask ng question or gusto pong mag-share ng mga natusok, nasaktan dyan? Bawat isa sa atin, pinapaalalahanan. Nabe-bless lang ako. Alam niyo po, sa kababaihan, yung unang namin itong Monday, ang pinag-aralan namin, yung greatest commandment. Yung love your God, di ba? And love your neighbor. Kahapon naman, willing heart. Amen? At ngayon, buhay na paglilingkod. Amen? Buhay pa po ba yung mga paglilingkod natin? Hindi na po kayo makapagtaas ng kamay? Buhay pa po ba kayo? Amen. 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 Praise God po. Amen. Praise God. Ayan, gusto ko lang pong mag-share. Good evening po sa bawat isa. Thank you po kay Pastor Michael. Ito po ay isang wake-up call lagi sa atin. Na lagi si Lord po ay talagang in every aspect sa atin po ay si Lord po ay makikita po na natin buhay na buhay ang kanyang salita.
Alam po yung nagpaalala po sa atin, sabi nga po ni Pastor kanina, baka po tayo dumadalo lang sa gawain kasi nahihiya ka. Halimbawa kay Sis Babe, nagtanong o wala ka. Yung bang ano na kung saan ay hindi yung passion, hindi yung dahil gusto mo talagang makarinig ng salita ng Diyos, ano? Na kung saan ay sabi nga po ay yung intimacy natin kay Lord ay lagi dapat nag-aapoy. Hindi dahil may nahihiya ka sa isang nasa loob kaya ka papasok, kaya ka na andito, kaya ang pangalan mo andyan. Kundi dahil meron kang gusto na kung saan ay maunawaan, "Oh Lord, ano ba yung mensahe mo sa gabing ito?" Kasi ako personally sa bawat nagsasalita, tinitingnan ko yung pangungusap ni Lord na kung saan magre-rema sa akin. At yun nga po sa bawat tiyaga, sa bawat na-i-share ni pastor, talagang tayo po ay wini-wake up, ano? Kasi minsan nga po ay tahimik na tahimik ang platform. Minsan ay hindi talaga tatawagin mo, yung pala ay hindi, ano, busy siya. Which is hindi natin maiwasan yun lalo na po sa mga OFW. Pero sa ating pong pakikinig, sabi nga po dito ay yung ating mga activity is not an intimacy with the Lord. Kundi dapat po ay yung tunay. Halimbawa din po na kung saan sa atin pong ginagamit ng ating Panginoon, ano po, ay yung dapat magpa-minister ka muna kay Lord bago ka mag-minister. So yun po yung lagi pong this week na lagi kong naririnig din po na yung ating intimacy with the Lord ay dapat lagi on fire bago tayo kung saan ay paggamit sa kung saan ay kasi minsan baka po tayo ay busy nga po sa pag-share pero wala naman tayong pakikipag-usap kay Lord. And wala po yung presence ng Holy Spirit ano po sa atin pong innermost. Kaya napakahalaga nga po na laging ang banal na espiritu ay ayan nag-manifest sa atin. Yung nai-empower tayo. Tayo yung nai-empower lagi tayo ng Holy Spirit para kung saan lagi tayong on the go, on fire para sa ating paglilingkod sa Kanya. Ano po, magpa-minister muna tayo bago po tayo mag-minister. Ayan. Saka yun nga po, yung mga gawain na kung saan marami tayo, kailangan po muna natin yung presence ni Lord sa ating mismong sarili. So ayan po, isang buhay na salita ng ating Panginoon ang minsan pang narinig natin sa oras sandaling ito. God bless po. Salamat. Thank you. Bakit natahimik Amen. na? Praise God po. Ayan, dumaan yung angel pastor. Pinasa ko po yung aking anak sa daycare. Glory to God. Ayan, sino na una nag-raise? Sige, Ate Kelly, alam ko naman may amo ka po. Sige po. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Pastor Michael, sa muli po akong nakapakinig ng salita ng Panginoon. Sa akin naman po, lagi po ako nakikinig ng salita ng Panginoon, pero ina-apply ko po sa sarili ko. Sa sarili ko lang talaga po. Alam niyo ba yung kanina nasabi ni Pastor na yung on fire. Yes, nararanasan ko po yun. Pero meron po yung isang buwan na isang buwan hindi po nung simula nung nag-ano po ako dito, simula po nung nag-join na ako dito, yung bago pa. Sabi ko, Lord, sabi kong ganun, Lord, parang wala na yung on fire sa puso ko, yung salita mo na yung kauhawan ko. Sabi kong ganun. Yes, pray. Sabi nga ni Pastor, pray. Yun po yung ginagawa ko na. Sabi ko, Lord, bakit parang hindi ko na hinahanap yung word mo, yung salita mo na makinig, na gano'n. Ipinanumbalik na. Simula nung dinidesire ko po yun, ayun, naka-join na po ako dito. Purihin po ang Panginoon. Dahil sa bawat po po yung puso ko na, Lord, ano kaya yung ipapahiwatig mo sa akin? Ano kaya yung wisdom na ibibigay mo sa akin? Yun po yung excited. Excited po na kahit po yung bangsa, sabi nga po, di ba, kahit hindi nyo po ako kilala, hindi nyo po ako nakita personal, pero alam niyo yung sa akin, hindi ko yun tinitignan. Tinitignan ko po yung kung paano po, alam ko po na kapatid po, ko po kayo ng Panginoong Hesus at alam
ko na yung pinupuri ko ay pinupuri niyo din. Ganun po ako. Hindi po ako nag-iisip na basta gusto ko, Lord, yung gusto ko yung salita mo, pakinggan ko. Yung salita mo, yung gusto ko, yung ganun. Parang sa puso ko, hanggang po ngayon, andun yung on fire. Kaya minsan siguro po, yung napapakinggan ko dito, sa ano ko po yan na parang 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 inaano ng Panginoon sa church po namin. Doon ko po talaga nararanasan kung ano yung inaaral ko, isusubok talaga ako ng Panginoon sa church. Alam niyo po ba yan? Well, sabi ko, Lord, thank you kasi meron akong online. Yun yung online na yun yung nagbibigay sa akin ng nung patibay na pananampalataya ko at yun yung pundasyon ko. Kung wala siguro yun, siguro lahat na ng mga taong ano ko, sinasagot ko na. Pero purihin ang Panginoon. Nabibless po ako dahil alam ko na sabi ko, pag meron na naman ako napakinggan, Lord, napakinggan ko yun. Kailangan kong i-apply sa sarili ko yun. Parang ganun po ako. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa bawat po sa bawat po na aral po natin. Ayun po, sinusubok po ako doon sa church po namin. Lalong lalo na kung sa leader ko. Maraming sa totoo lang, hindi ko naman inaano yung leader pero may mga kamalian din na salita pero sabi ko, Lord, ipaunawa mo na lang po sa kanya kasi minsan namali na siya ng pagsasalita. Pero sa akin, kailangan na sabi ko na lang sa mother ko na kung magsalita ka, wag sa mga iba. Okay lang sa akin. At least naunawaan ko, sabi ko na lang po sa kanya minsan. Pero purihin ang Panginoon dahil ang pag-uunawa, yung pag-uunawa at din nga po sabi po ni Pastor na naranasan ko na din niya, Lord, napakinig na ako ng salita ng Panginoon naghapon, nag-pray na ako kanina sa mga usher, sa mga grupo. Dire-diretso na yan. Ngayong gabi, parang matulog na lang ako. Yun is may totoo po nararanasan ko na po yun. Tama na, parang Lord, thank you Lord sa maghapon. Ganon, kaya pa, and amen. Ganon po. Kaya is talagang na ano po ako doon. Parang naano po sa puso ko na mali pala yung minsan lang naman po, pero pag ano na talagang gawin ko na kasi yan yung kaaway atake sa akin. Minsan po ganun. Salamat Pastor sa remind, talagang marami akong natutunan dito po sa online at alam ko po na may plano po ang Panginoon po na hindi ko pa po alam ngayon. At yun lang po at salamat po Sister Bebs. Amen. Praise God. Salamat po. Ayan, sige po. Nanay Selena, sige, mauna na po kayo bago sa Ate Annalisa. Amen. Akala ko hindi busy ka, kaya sabi ko sasaluin ko na lang. Praise God. Salamat, Pastor. Kaya reminder sa akin na yun, sa iniisip ko tuloy. Sabi ko, ang dami-daming ministry ba? Baka mamaya routine ko na lang. Napatanong ako sa sarili ko, Lord, ikaw naman ang makakaalam. May talagang totoo yun minsan na tayo na, Lord, marami naman akong ginagawa. Tapos yung sobrang pagod mo. Maiksi na lang yung yung panalangin mo. Pero alam mo yun, pagka ganun ang panalangin ko, pagka maiksi ang panalangin ko, kasi tunay naman yun na yung panalangin natin kahit maiksi, basta mula sa puso natin, alam ko na batid naman ang Panginoon. Pero alam mo, bumabangon ako kahit na hindi ko pa yun oras ng bangon, mapapaluhod talaga ako ng manalangin ako ulit at natatawa lang ako kasi ito sinabi ni Pastor na bat ako, yung kapatid ni Batman. Kapatid ni Batman. Praise God kasi ito reminder sa ating bawat isa sa atin kung ang paglilingkod ba natin sa Panginoon ay nag-i-ignite pa. Kung tayo ba pagka may gawain, excited ba tayo? Hindi excited tayo na makita natin yung mga kasama natin. Excited tayo na makapakinig ng bagong i-reveal ni Lord sa atin, na mapakinggan natin, at ang lahat nating mapakinggan ba ay na ipapamuhay natin yun, na talagang buong puso ba, na gusto natin laging magkaroon ng one-on-one kay Lord, na kinakausap ba natin siya, na yung nauuna ba natin siya, na sa pagising ba natin, yun talaga yung dinidesire ng puso natin, o secondary na lang siya. Yun yung mga tanong din sa sarili natin, sa akin lalo, kasi ako bilang isang matagal na at nagpapalago,
at binabago ng Panginoon, no, na yung willingness ng puso natin. Itatanong talaga natin sa sarili natin yung kung lagi pa ba tayo nagkakaroon ng kauhawan sa kanyang Word of God, nagbabasa pa ba tayo, binubulay-bulay pa ba natin yung salita, o ah, ano na lang, rotation na lang na ay kailangan kong magbasa, ay kailangan kong magpumawid, kailangan ko siya. Pero wala sa ating puso. Kasi lahat ng ginagawa natin, nakatingin ng Panginoon sa puso natin. Kasi transparent naman yan. Kitang-kita ng Panginoon lahat ng ating ginagawa. So yun lang po ang unawaan ko at glory to God. Salamat po, Pastor. Amen. Sige po, Tita Annalisa. Amen. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po, Pastor Michael, sa napakaganda pong mensahe at paalala po sa ating lahat. Amen po. Ako rin po, ang dami ko rin po kasing ministry na, na sa araw-araw ay nagiging kabahagi po ako. Sa akin po kasi, sa aking pananaw po, yung makapakinig ako lagi sa araw-araw, yung 6 po na gawain sa araw-araw, 3 sa umaga, at karaniwan po yung 3 sa gabi, ay parang ginawa ko po itong paraan para mas lalo kong maintindihan yung mga verses po na nagmumula sa bawat chapter po na nagiging naitatopic po sa araw-araw. Parang yun ang ginawa ko talagang paraan. Kasi kung sa akin lang, parang hindi ko talaga siya gaanong maunawaan. Pero habang ako'y nagbabasa, patuloy-tuloy na nagbabasa, at karagdagan pa po yung napapakinggan ko po mula po sa inyo at dun po sa ibang mga pastors po, ay malaking tulong po sa akin para higit kong maunawaan, at sa pagbabahagi ko rin po ng mensahe ay siya ko rin pong nagagamit. Kaya kanina po habang iniisip ko, yung activity is not intimacy, sa isip ko po parang napakalaking tulong po kasi ng mga ministeryo na ito, yung mga gawain na to na online, sa akin pong paglapit po sa Panginoon. At ako po ay nakakatiyak po ako na siya pong ginawa ng Panginoon na daan po para talagang ako ay higit na lumalim at yung higit ko po siya makilala, at habang tumatagal po yung pakikipag-isa ko po sa kanya, yung relasyon ko sa Panginoon ay lalo pong nahuhubog ng naluluhubog. Kaya yung pong pamamaraan ko sa pag-awit na parang naging parang hindi talaga para sa akin pag po ako umaawit. Pag ako umaawit na kahit may ginagawa ako, yun po ay talagang ibinibigay ko po talaga yun para sa kanya, na sabi ko, yun lang ang paraan ko yun lang ang paraan ko para maipakita ko yung sobrang grateful ako, sobrang kong na-appreciate yung Lord, kasi hanggang ngayon buhay pa po ako, marami akong nagagawa na mga bagay na hindi ko na po nagagawa dati, pero sa kabutihan niya, sa biyaya niya po sa akin, amen, talagang marami siyang ibinalik sa buhay ko po, mga karanasan ko po na sa ngayon ay nararanasan ko dahil sa paniniwala ko po na yung mga gawain na ginagampanan ko ay nakikita po ng Panginoon na bilang pagbabalik po ng aking pasasalamat sa Kanya. Marami akong ginagawang paglilingkod na tunay po sa aking puso, ay yun po ay patotoo at patunay ko na yun ay talagang para sa Kanya. Maraming ginagawa pero hindi ko po nararamdaman yung pagod, na maraming sabi nga po ng mga nasa paligid, hindi ka ba nananawa sa lagi na lang tumutunog yung cellphone ko hindi po talaga, kasi yun talaga ang nagbibigay sa akin ng lakas. Amen. Na the more na maraming ginagampanan, marami akong pinapakinggan, siyang nagpapalinis ng isip ko, nagpapagaan ng pakiramdam ko, nakikilala kong higit po yung Panginoon. Kaya napakalaking bagay po nung mensahe na ito na narinig ko, na sa daming ginagawa po, pero andun po yung nakatitiyak ako po na siya yung way po na binigay sa akin ng Lord, yung mga gawain ito,
para po higit ko siyang makilala at yung pagkakakilala ko sa kanya ay akin din pong ibahagi sa iba. Amen po na hindi lang ako ang makikinabang ng pagkakakilala kong ito sa kanya, kundi mas marami po akong dinidesire na makilala po. Makilala rin po yung kabutihan ng Panginoon. Amen po. Maraming salamat po, Pastor Michael. Amen po. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Amen po. Amen. Praise God. Glory to God. Marami pong salamat. Tunay po lagi nating, meron pa ba akong hindi natawag? Lagi natin pong siya sa atin yung ating mga puso. Sometimes, we give importance sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Amen. So, purihin ang Panginoon. At wake up calls about isa. Sige po, Kuya Fred, nagtaas po kayong kamay. Amen po, amen. Glory to God. At mapagpalang gabi po sa lahat. At shalom po. Salamat po, Pastor Michael, sa napakagandang mensahe. No? Talagang napakabuti ng Panginoon. It reminds me na talagang pinapakita lang ng Panginoon na kapag may panawagan siya at kung may gusto siyang ipagawa sa atin, talagang hindi siya titigil. Papaunawa talaga niya sa atin na kailangan nating gawin yung isang bagay na gusto niyang ipagawa sa atin. At salamat kasi yung intimate relationship sa Panginoon na talagang napaka-importante sa isang mananampalataya. Sabi nga, pag gusto nating mag-grow, kung gusto talaga natin mag-mature sa presensya ng Panginoon, talagang kailangan yung intimacy natin sa Panginoon. At sabi ko nga, sa year 2022 ako nakakilala sa Panginoon. Talagang little by little, inaayos niya yung buhay ko. At yung panawagan niya nga sa akin, na hindi ko nagagawa. Talagang hindi siya humihinto. Nung nakaraang araw pa po, talagang nire-remind niya sa akin na gawin ko yung isang bagay. Hindi man po talagang totally na sinabi sa akin ng Panginoon. Pero yung presensya niya, alam ko na yung pinapagawa niya sa akin. Talagang malinaw na sinabi niya sa akin, kailangan ko daw manalangin ng 2:00 na madaling araw. Sabi ko nga hindi naman ako nagrereklamo dahil alam ko naman ang lahat ng bagay ay may gustong pagawa sa atin yung Panginoon, may purpose Pero sabi ko, Lord, sinabi ko rin sa Lord na talagang Lord, mahirap sa kondisyon ko kasi yung trabaho ko Pero talagang i-remind niya ako sa lahat ng gawain na pinupuntahan ko simula nung Sunday talagang grabe. Ayaw niya talaga akong tantanan. At salamat Lord kasi talagang mag-improve na pananampalataya sa kanya. At napakaganda yung nakuha ko rito. Be on fire with the Spirit to serve the Lord. Talagang napakahalaga na dapat kasama natin yung Spirit na hindi tayo pwedeng sumulong kung hindi tayo filled by the Holy Spirit. Kung hindi tayo puno, kung hindi tayo pupunuan ng salita ng Diyos. Kasi may nag-request nga na taga rito sa amin na gusto magpa-Bible study. Isang pamilya sila. At sabi ko, pasensya na po, medyo busy po yung schedule ko. Hindi ko pa masasamahan yung aming pastor. Pero sabi ko, anong araw po ba kayo pwede? Inattach ko rin sa aming bishop kung anong pwede silang available. At salamat kasi nagkatagpo. Pero yun nga, na-remind ako ng Panginoon na kailangan talaga yung intimacy natin. At glory to God kasi itong gawain talagang salamat po Pastor Michael sa kasi talagang yung puso ko talagang dumadagundong na kailangan kong gawin yung mga bagay na lalo't higit yung magpapalago sa akin sa presensya ng Panginoon. Talaga sabi niya, pag ako nananalangin, sabi ko Lord, kala ko okay na ako Sabi ko Lord, okay na yung gantong buhay ko Pero gusto pala ng Panginoon masigit pa. Meron palang napakagandang plano yung Panginoon sa buhay natin. Nakikita ko, pinapakita sa akin ni Lord, napakaganda. Ang linaw ng binibigay niya sa akin mga panaginip ko na talagang napakalinaw. Sabi niya, Lord, nasa iyo na Kailangan mo lang gampanan talaga. Bawat ginagawa, yung gagawin natin. At salamat kasi
Sabi ko nga ito ang ano ko, talagang tampong-tampo ko dito. Sabi ko, Lord, binigay mo ito yung trabaho ko eh. Bakit kailangan pa namin mag-rotate? Yung pinakang pwesto na hiniling ko sa'yo, binigay mo, bakit kailangan mo tanggalin dito? Pero nilipat niya po ako dito, no? Ngayon, grabe, tonto po yung mga nandito. Kuya, nandito ka. Brother, nandito ka na. Salamat, sabi ni Praise to God. Grabe po, no? Kasi sabi ko, ayaw ko bitawan yung pwesto ko na yun dahil hindi po ako nagdadala ng pagkain doon. At yung panggasolina ko po, talagang may nagbibigay po, no? Pero dito ngayon pa lang, at ang nag-uumapaw po, no? Binigyan po ako ng isang pizza, isang buo po. Tapos soft drinks na 1.5. Tapos ngayon, doon naman po, burger, french fries, saka soft drinks. Tapos may nagbigay naman pandesal at saka soft drinks din. Grabe ka, Lord, sabi ko. Sobrang amazing lahat ng nangyayari sa buhay ko. At dalawang pastor po sa pwesto ko na ito, talagang tonto sila, brother, dito ka na pala sa akin. At may gawain sila sa loob, ano? At narinig nila nga yung gawain natin. At sabi, praise to God, brother, at talagang pinagtagpo tayo dito sa pwesto nito. Sabi ko nga sabi niya sa akin, dito na ba gusto mo? Sabi ko, mas gusto ko puro na eh. Sabi, maganda rito, kami bahala sa'yo, sabi sa akin. Sabi ko, alam ko naman po na yung Panginoon, kahit saan tayo dalhin, alam ko yung pagpapala ay susunod po sa atin. At sabi sa akin, glory to God. Sabi ko nga, mga kasama ko, no, in-invite ko sila rito, pinapunta ko yung officer, yung rubing namin. Sabi ko, hindi ko ito kaya mabusin. Kaya ng Panginoon, share. Grabe po, yung, kasi yung mga pumesto ko rito nagtaka, no? Yung pumesto ko dyan, wala naman nagbibigay. Sabi ko, talaga grabe yung ginawa ng Panginoon. Wala po akong baon ngayon, no? Pero talagang busog na busog po. Kain yung iba. At sabi ko nga, Lord, at times, talagang kailangan ko sundin, ano. Sabi nga, yung pangako ko kasi sa Panginoon, 3:00 na madaling araw, ano, pero in-adjust pa niya ng isang oras. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit? Pero pinakita niya ngayon, ano, talagang, tsaka nung nakarang araw pa, na talagang kailangan natin yung intimacy, kailangan ko mag-improve, hindi lang basta yung ganito, no? Kasi talagang dapat puno tayo ng salita ng Panginoon at puno tayo yung intimacy natin. Kasi sabi nga ni Pastor Michael, ano, yung Holy Spirit dapat lagi natin kasama. At kung magiging kasama lang natin yung Holy Spirit, kung may intimacy tayo sa Panginoon. At napakalaking bagay kasi yung one-on-one natin, ano, sa Panginoon na two prayers na kailangan talaga na mag-improve. Kasi sabi ko nga, Lord, hindi pa ba sapat yung ginagawa ko na sakripisyo na 3:00? Kasi papasok pa ako, sabi ko magpe-prepare pa ako. Sabi ko, okay na po ba yung 1.5 hours o 2 hours na panalangin ko sa inyo sa umaga? Pero sabi sa akin ni Lord, no, kailangan mo pang additional at kailangan marami pa akong ihahayag sa iyo. At salamat kasi pinapaunawa niya sa akin, ano, na talagang kailangan natin na maglaan ng oras na hindi tayo magiging effective sa mga gawain natin. Sabi, okay, kasi meron tayong mga ministry. Salamat nga, lagi kong pinagpapasalamat sa Panginoon, biniyayaan niya ako ng men's ministry, ano, at saka nag-o-open siya sa akin ng mga Bible study. At salamat kasi kailangan pala na hindi lang ganito ang maunawaan natin. Dapat mas mag-improve pa tayo kasi ang kalaban nag-i-improve nga eh. Kailangan din natin ma-improve yung sarili natin na talagang dapat lagi natin kasama yung Holy Spirit at magiging kasama lang natin siya kung talagang tayo may intimacy sa Panginoon. Kasi intimacy through prayers, alam ko, at through reading the Bible, at through worship. At salamat kasi sa binigay niyo sa akin, inilathala niya sa puso ko, no, sa isipan ko na itinanim niya sa oras na ito at ng mga nakarang araw na talagang it takes time na maunawaan ko kasi talagang nine-neglect ko eh. Nire-resist ko pa yung gusto sa akin paggawa ng Panginoon pero talagang hindi mananalo eh. At salamat sa Panginoon, talagang ipinapaunawa niya sa akin na kailangan ko sumunod. Kakasabi ko lang na yung pag-ibig natin sa Panginoon, na may free will nga tayo pero dapat yung free will natin tanggalin na natin at yung pananampalataya sa Panginoon na siya ang masusunod sa bawat gagawin natin na ngayon na tayo ay mananampalataya. Kaya sabi ko, Lord, minsan, totoo, nagsasalita ako pero wala naman palang gawa.
Sabi nga ni Pastor Michael, di ba, na kailangan may kalakip na gawa ang ating ginagawa, hindi lang puro salita. At salamat sa Panginoon kasi may mga times din talaga sa buhay ko na minsan parang tingin ko ang ganda ng sinasabi ko. Pero i-check ko yung puso ko, nagagawa ko ba? Nagagampanan ko ba? Na-apply ko ba? May application ba ako sa mga sinasabi ko? Salamat sa Panginoon na i-reminds me na ngayong gabi na ito na dapat hindi lang natin sa tao ipinapakita o yung mga salita natin na pinapakita natin sa tao na nag-i-improve na. Mas maganda pa rin talaga na yung pakikipagniig natin sa Panginoon ay maibigyan natin ng sapat na oras. At salamat po, Pastor Michael, sa gabing ito na talagang nilinaw ng Panginoon, malinaw na malinaw yung revelation niya. Sabi nga talagang interpretation ng Panginoon kumpleto, talagang nandun yung clarification na to God be all the glory. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na naliwanagan ng sobrang-sobrang ng aking puso. Salamat po. Back to you po. Sis babe. Nawala po yata ako. Hindi, nandyan. Baka may ginagawa lang. Sige po, meron pa po bang magbibigay ng insight bago ako mag-leave? Amen. Mga kapatid, meron. Ayan, amen. Sige po, sis. Amen. Glory to God. Salamat po, Pastor Michael. At hahabol po ako. Ay, nagrema po sa akin doon yung number 3, sacrifice. At talagang tunay sa ating paglilingkod, talagang kailangan natin ng sakripisyo. Praise God. At talagang sa ating paglilingkod na naglilingkod tayo sa ating Panginoong Hesus. At talagang, bakit ba tayo naglilingkod? Kasi mahal natin siya. At cover dito talaga yung sakripisyo, no? Sacrifice yung oras mo, sacrifice yung pera mo, at marami pang iba na talagang, pagka talagang alam mo kung sino talaga yung pinaglilingkuran mo, natututunan mo mag-sacrifice. At talagang habang lumalalim ka sa Panginoon, hindi lang oras yung binibigay mo. At talagang nakakatuwa dahil sa grupo na ito, simula nang talagang naka-attend ako. Yung araw-araw, kahit araw-araw siya, pero alam mo yung tama yung sabi ng iba na lagi ka excited. Kasi yung ano kaya yung ibababa na mensahe ng Panginoon sa'yo. Diba? At talagang nakakatuwa. At talagang dati, nakikinig lang talaga ako. Alam mo, Sis Lebian, nakikinig lang ako, hindi ako nagsasalita. Nakikinig lang ako nung nakikinig. Hanggang sa tinuruan ako ng Lord na magsalita. At talagang hindi na ako napipigilan. Pero dahil dun sa pagsasalita ko na yun, is talagang na-realize ko na ako rin palang unang natututo. Parang sa paggawa ng mensahe, na-experience mo muna bago mo gawin yung mensahe. Ikaw, sa'yo muna yun. Naranasan mo muna, di ba? Yung ginagawa mong mensahe para sa iba pagka sinabi mo na, alam mo yun, ma-reflect din sa kanila yung, ganito, parang testimony mo nga siya, di ba? Pero salamat sa Panginoon kasi every time na nagsasalita ako, lagi kong prayer yun na sa bawat testimony ko, sa bawat pagsasalita ko, naway Lord na maging pagpapala sa bawat nakikinig. At praise God talagang dahil ako yung unang natututo, ako yung unang napagpapala. At talagang alam mo sa bawat sa pagsasalita, after ko magsalita, talagang naiisip ko siya ng mga ilang araw. Na, nga Lord, no, ganito, ganyan. Salamat sa Diyos kasi naisa pamumuhay ko siya. At talagang alam mo yun, at talagang salamat sa Panginoon dahil syempre hindi lang naman ako yung natututo at kayo rin po alam ko dahil patuloy na kumikilos sa atin ng Panginoon. Yung sakripisyo, yung importante talaga lalo, mahirap, di ba, pagdating sa atin, pag naglalabas ka ng pera. Alam mo yun, di ba? Pag sa negosyo nga, di ba, pag naglalabas ka ng pera, pinag-iisipan mo ng bongga.
at nagdadalawang isip ka pa, di ba, kung baka mamaya malugi o baka mamaya ganito, ganyan, kailangan pinag-iisipan mo. Pero pag sa Panginoon naglilingkod ka, hindi mo kailangan pag-isipan ng bongga. Kasi alam mo yun, natutunan ko na, sabi nga katulad kahapon talagang pag wala ka, doon ka matututong magbigay. Kasi naiintindihan mo nung walang-wala ka na ang Panginoon lang ang nagbibigay sa'yo ng lahat ng kailangan mo. So pag nagbibigay ka, binabalik mo sa Panginoon yung lahat ng mga binibigay niya sa'yo, naiintindihan mo na ibabalik din niya ng lubos-lubos at natututo kang magpakumbaba, yung humility nga. Natututo kang magpakumbaba kasi alam mo na hindi sayang yung sakripisyo mo. Unang-una dahil hindi sayang yung sakripisyo mo kasi ikaw yung unang natututo. Natututo kang magpakumbaba doon sa sakripisyo mo. Natututunan mo kung sino yung pinaglilingkuran mo. Natutunan mo kung sino yung nagbibigay sa iyo ng lahat, 'di ba? Ibinabalik mo lang kasi mahal mo ang Panginoon. Amen. At talagang doon sa paglilingkod, talagang nandoon yung pag-ibig. At talagang kapag ka may mga sakripisyo ka, alam mo may reward. Diba? Pero hindi ka naghihintay na talagang, hanggang bibigay ako ngayon, kailangan may reward. Alam mo, darating yun. Kasi, pinaunawa sa'yo na, Panginoon, na kailangan mong magsakripisyo, magbigay ng oras, ng pera, at kung ano-ano pa. Kasi balang araw, isa ikakatutong mo yan. Amen. At talagang doon sa pagpapakumbaba, minsan, may mga taong lumalapit sa'yo, binibigyan mo, nagpapasalamat sila. Lagi ko naman sinasabi, simula nung naunawaan ko na talagang sa Panginoon, ang Panginoon lang ang Panginoon lang nagbibigay ng lahat, siya lang ang may-ari. Lagi kong sinasabi sa kanila na kay Lord ka magpasalamat, instrumento lang ako. Lagi ko yung sinasabi kasi walang sa atin Walang sa atin, lahat ng meron tayo ay sa tanging ang Panginoon lang. Ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng meron tayo. Kaya kailangan lang nating matutunan, makilala, at talagang laging magpakumbaba na lahat ng sakripisyo, lahat ng paglilingkod natin. Alam mo yun, kailangan malaman natin. Minsan napapagod talaga tayo, normal nga, sabi ni Pastor Michael, di ba? Pero pag napapagod tayo, kilalanin natin, alamin natin baka sa sarili na nating effort, yung mga ganon, di ba? Sa sarili na natin lakas, yung lahat ng ginagawa natin, alamin natin bakit ba tayo napapagod. Baka self-righteousness na, yung ganon, nakakalimutan na natin ang pang-source pala ng lahat is dapat sa Panginoon. Humingi lang tayo ng lakas, humingi tayo ng tawad na kaya minsan napapagod tayo. Dapat di tayo napapagod kasi ang Panginoon nagbibigay ng lahat sa atin ng energy, lahat-lahat, package talaga. Hingi lang tayo ng tawad, hingi tayo ng bagong lakas, ma-recharge tayo uli para magbalik tayo uli, ma-energize uli tayo sa ating paglilingkod. Kaya yun lang po, glory to God. And praise the Lord. Salamat po, purihin ng Panginoon. Napakaganda ng message, ngayong araw na to. At alalahanin natin lagi, okay lang magpahinga. Wag nating hayaang manlamig tayo sa Panginoon. Wag nating mahayaan na ma-replace ang Lord sa buhay natin. Dahil siya yung God of restoration. Alam niyo po yun. Kung napapagod tayo, then rest, 'di ba? Sa piling ng Diyos. Kung hindi natin gusto yung sitwasyon, 'di ba? Then mag-ask tayo ng redirection kasi siya naman ang mag-a-align sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga ng pangunawa natin. Amen. Meron tayong choice, sabi nga. Pero lagi niyang sinasabi sa atin, piliin niyo ang buhay. Amen, sabi niya sa Deuteronomy. Pero ngayong araw na to, pinapaalalahanan tayo ng Lord, hindi lang basta buhay. Buhay, 'di ba, na paglilingkod. Amen. Na yung energy natin po hindi lang para sa paghilik natin sa gabi. O 'di ba? Ano bang dahilan bakit tayo bumabangon sa umaga? It's not the coffee. Amen. Hindi to para sa kape lang, 'di ba? At saka para sa pamilya lang po natin. Dahil alam natin na yung Diyos na pinaglilingkuran natin, lahat is to follow talaga po. He is God of everything. Kaya mahalaga na maunawaan, mag-absorb yun sa atin. Ma-absorb ng puso natin, ng isip natin, 'di ba? Na
lagi tayong magpahinga sa Kanya. At lagi natin i-acknowledge si Holy Spirit. Amen? Si Holy Spirit, alam niyo po, siya naman talagang totoong nagmamahal eh. Siya ang totoong may pananampalataya. Amen? Siya yung totoong may patient. Kaya kung naghahari ang Holy Spirit sa atin, hindi mahirap para sa atin ang gawin. Even ang self-control. Amen? Hindi porke leader tayo, hindi na tayo magpapaminister sa Panginoon. Hindi porke may title tayo, hindi natin naalalahanin yung intimacy, 'di ba? Before yung ating pagli-leader. Amen? Kasi pag-aralan natin, 'di ba? Sabi nga sa panahon natin, self-righteousness ngayon, 'di ba? Ang death works. So, meron ba tayo noon? 'Di ba? Siyasatin natin yung sarili nating lahat. Tayo kasi walang ibang hangad ang Panginoon kundi mapalapit ng mapalapit sa atin. Kaya nga kahit sa pangit na sitwasyon natin, kahit anong season ng buhay natin, dumadaan ngayon tayong lahat sa pagsubok. At sana sa pagsubok na yon, laging yung Panginoon ang kalakasan natin. Amen. Huwag tayong manawa na tumawag. Huwag tayong manawa na humiling. 'Di ba? Hindi siya masamang ama. Hindi siya masamang ama. 'Di ba? Alam niya kung anong pinagdadaanan natin dahil bago tayo dumaan dito, siya muna ang nagtiis. Amen. Hindi pa po tayo dumadating sa talagang tribulation mga kapatid sa paglilingkod. Totoo 'yan. Hindi pa tayo pinapatay dahil sa paglilingkod natin. Wala pa tayo sa lugar. Wala pa tayo sa kalingkingan ng paglilingkod, sa totoo lang po. Kaya pahalagahan natin yung kalayaan na meron tayo. Wala pa tayo yung sumasamba ka ba sa Diyos o hindi, pinapatay sila. Yung ibang simbahan sa China po nakatago sa ilalim ng kuweba. Mga kapatid, wala pa tayo doon. Wala pa tayo sa kalingkingan ng paglilingkod. Amen? Nasa sarili pa lang tayo, hirap na tayo. Paano po tayo magsaserve? Amen? Kaya napakahalaga po ng pinag-aralan natin ngayong araw na to. Matutunan po natin na magkaroon ng buhay na paglilingkod. Huwag nating katamaran yung panalangin because that is the communication natin sa Panginoong Diyos. Amen po? Kaya purihin po ang Panginoon. Maraming pong salamat. Tayo po ay dumako na sa panalangin. Nandito na po ba si Ate Meds?